5 gabay para sa masayang buhay. The first one is free your heart from hatred. Magpatawad ka, huwag ka magtatanim ng sakit ng loob. The second is free your mind from worries. Marami tayong mga takot sa buhay, hindi naman lahat yan magkakatotoo. Third is to free ourselves from greed and selfishness. Matuto tayong makontento sa buhay, matuto tayong magbigay, dahil mas nakaka-bless ang taong mapagbigay. Fourth is, you must free yourself from other people's expectations. Kailangan nating tanggapin, hindi lahat ng tao magugustuhan tayo. Pero dapat, wag nating ikisama ng loob yun. Not everybody will love you, but that's okay. Accept that, be happy. And number 5, we must free ourselves from sin. Kailangan nating tandaan, hindi tayo ginawa ng Diyos para pumunta sa impyerno. Papunta na tayo sa impyerno, binigay niya ang kanyang anak si Jesus para pigilan tayo na magtuloy-tuloy pumunta sa impyerno. Remember, we are not made for hell. We are made for heaven. The key word to be happy is to be free. Gusto mong maging masaya, maging malaya ka. Pero alam natin sa buhay na ito, hindi tayo malaya. Tayo'y nakakulong. Hindi lang naman po ang mga nakakulong ang hindi malaya. Kahit din tayo, minsan hindi tayo malaya sa ating buhay. Marami sa atin ang nakakulong. Ang tanong, saan? May 3 pagkakulong sa atin na nagiging dahilan ng ating lungkot. Ano po ito? Una, tayo'y nakakulong sa takot ng kamatayan. Amitin natin na marami sa atin ay nangangamba kung ano ang mangyayari sa atin bukas. At marami din sa atin nilalabanan ang kamatayan. Kaya nga, pag merong namatay at ililibing na, kung ano-ano yung mga superstition o paniniwala na ating ginagawa para daw walang sumunod sa atin. But we have to accept the fact, my dear friends, that death will come for us. Sabi nga po, death waits for no one. Walang hinihintay ang kamatayan. We could not bribe death. Wala tayong masasabi, maibibigay sa Diyos para hindi niya tayo kunin. Hindi natin masasabi sa Diyos na, Panginoon, matalino ako, kailangan ako ng mundo. Hindi natin masasabi na, Panginoon, mayaman ako. Hindi natin masasabi na, Panginoon, kailangan pa ako ng aking pamilya. Pag oras mo na, oras mo na. At yan ang pinapaalala ng ating Panginoon. Darating ang oras ng paghuhukom. Lalong-lalo na sa oras na hindi natin inaasahan. Na kahit na anong gawin natin, may katapusan ang ating buhay. The quicker that you accept that, the quicker that you will be at peace and happy. Kung kailan ka kukunin ng Diyos, tanggapin mo. Wala kang magagawa para maiwasan mo ang kamatayan. Minsan nga kung palagi mong iniisip yan at nangangamba ka, yan pa yung nagiging dahilan ng iyong kamatayan. Ano po ang dahilan? Bakit marami sa mga may sakit namamatay? Dahil ba nanghihina sila? Hindi. Ang number 1 reason, dahilan, bakit namamatay ang may sakit? Nervyos. Kinakabahan. Kung lalo mong nililigtas ang iyong buhay, doon nga lalong umiiksi ang iyong panahon dito sa mundo. Yan ang sinabi din ng ating Panginoon, that those who try to save their life will lose it, but those who lose their life for the Lord will save it. Huwag mong hahabulin ng buhay at takasan ka niyan. Ang mahalaga, maging masaya ka, mabuhay kang masaya, diyan hahaba ang iyong buhay. Minsan nga, yung mga taong conscious sa kanilang pangangatawan, sa kanilang health, sila pa yung agad na kinukuha ni Lord. Di po ba? Kahit na anong gawin mo, pag oras mo na, oras mo na. Kung ikaw ay buhay ngayon, may dahilan pa ang Diyos. Continue your mission. Pero pangalawa, marami pa rin sa atin hindi malaya sa kasalanan. We are a prisoner of sin. What is sin? Sin is doing what you will and not God's will. Pinapaalalahanan tayo na huwag tayong lilingon sa kasalanan. Dahil pag lumilingon ka sa kasalanan, ibig sabihin, may kagustuhan ka na mabuhay sa pagkakasala. The devil has designed sin to be attractive and addictive. Hindi pwede yung patikim-tikim sa kasalanan. Dahil pag tinikman mo na yan, dire-diretso ka na, makukuha ng masama. Parang yung mga iba sa atin, di po ba? Alam na mataas ang presyon, may kolesterol. Pero pag nakakita ng lechon, anong sasabihin? Tikim lang. Pero yung tikim,
pagkakita mo, yung buong lechon nauubos na. Marami sa inyo, may sakit na po sa paa, mataas ang uric, pero pag nakakita ng mani, anong sasabihin? Tikim lang. Yung tikim, nauubos yung garapon. Di po ba? Ganyan ang kasalanan. Kung nabitag na tayo, nakuha na tayo ng masama, hindi na tayo pakawalan. Hindi pwede ang patikim-tikim sa kasalanan. Kung gusto nating maging masaya, kailangan nating lumaya din sa kasalanan. Iyan din ang dahilan. Bakit ang Diyos nagtatawang tao? Para tayo ay iligtas sa pagkakasala. Because the wages of sin is death. Gusto pa rin ng Diyos na magkaroon tayo ng buhay. Pero paano ka magkakaroon ng buhay at masayang buhay kung pabalik-balik ka sa pagkakasala? Ask for the grace to be free from sin. If you want to be free from sin, what should you do? Listen to the voice of God. Dahil may kasabihan that God knows our past but calls us by name. But the devil knows our name but calls us by our past. Ang Diyos, alam niya nakalipas mong pagkakasala mo, pero tinatawag ka niya sa iyong pangalan. Pero ang masama ang demonyo, alam niyang pangalan mo, pero tinatawag ka niya sa iyong kasalanan. Dahil ang ating mga kasalanan ay ang ating mga kahinaan. Gusto mo maging malaya, huwag kang makinig sa masama. Makinig ka sa banal na espiritu na nakatanim na sa iyong puso. But thirdly and lastly, tayo din po ay mga nakatali, hindi malaya sa ating nakaraan. A lot of us, though we are in the present, still live in our past. Kung tayo ay nalulungkot dahil nabubuhay tayo, inaalala natin ang nakalipas. We miss something very special. What is it? The present. Kung nabubuhay ka sa nakalipas, meron kang nilalampasan, meron kang sinasayang, yun yung kasalukuyan. At ang pinakatotoo sa ating karanasan, huwag nating kalimutan, ay ang kasalukuyan. And the present is so quick and fleeting. Napakabilis ng kasalukuyan. It is the 1 second that is passing through. Pagkatapos ng isang segundo, yung isang segundong yon ay nakalipas na. Bakit mo sasayangin ang iyong buhay sa nakalipas? Kung may namatay na ating minamahal, ang pinakamagandang paraan para alalahanin sila ay pagpatuloy ang ating buhay na masaya. Di po ba? Paano magiging masaya ang kaluluwa ng ating minamahal kung nakikita tayong malungkot? Hindi niyo po ba napansin, sa kotse, mas malaki po ang portion ng windshield kaysa sa rear view mirror? Parang merong tinuturo na aral sa atin yon. Ano? Na ang buhay natin ay kailangan mong buhayin at maranasan. Ngayon, moving forward. Hindi ka pwedeng maglakbay, sumulong, umasenso, dumiretso kung palagi kang nakatingin sa nakalipas. Sabi po ni St. John Paul II, remember the past with gratitude. Live the present with enthusiasm and look forward to the future with confidence. Kung lilingon ka sa nakaraan, kailangan ka magpasalamat. Huwag kang mabubuhay doon. Kung ikaw ay nasa kasalukuyan, kailangan gawin mong masaya. Piliin mong buhayin ang iyong sarili, pinakamasaya na makakaya mo. And as we move forward to the future, habang ikaw ay naglalakbay sa kinabukasan, kailangan meron kang tiwala sa iyong sarili at pananampalataya sa Diyos.